Hi guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, so napansin nyo guys, ako pa lang ang nasa labas ng bahay. It mean to say, tulog pa po sila. Pero hinayaan ko po yung mag-ama ko guys kasi yung anak ko po, nagkatrangkaso po siya. Ayan, so pinarest ko muna sa mga work niya. And then, yung husband ko naman po is medyo tulog pa siya kasi nga yung alam mo yung buhay sa Japan guys na yung night shift kasi siya, tapos bali kumbaga guys ni Kotai yung sa Japan first 1 week po siya na panggabi, then 1 week rin po siya na day shift po. Yan, so ito yung parang mag-a-adjust ka palagi sa tulog mo. Yan, so ngayong linggo to, siya, ang husband ko po is Hiroking po siya or day shift. Ayan, so hinayaan ko siya ngayon guys na makatulog kasi nakita ko po ang himbing ng tulog niya. Ayan, so si Kindness naman hindi na ako makatulog kasi alam ko yung kapag may gusto kong gawin guys, ginagawa ko na po talaga. Ayan, katulad po nito. At mamaya is medyo matirik-tirik na po yung init. Kaya ngayon, umaga pa lang, umpisahan ko muna, dahan-dahanan ko muna ito guys. Ayan na naman po tayo. Maglilinis na naman po si Kindness ng mga bulaklak. Mga tanim ni Kindness. Hindi po guys, mga damo. Yan. Kapag summer na guys, ang bilis na naman po. Kung nakikita niyo po, ito na po yung siguro din to parang kumbaga sa umaga parang exercise na rin po. Ayan, please naman po at samahan niyo po ako ngayon at maya akong gigising na po yung asawa ko, baka matulungan niya po ako kasi buong palibot po ito ng bahay. Yan, so ako rin habol na po sa oras dahil nga po may work si Kindness, so hindi ako nakapag-upload o hindi ako nakapag-vlog kasi yung anak ko nga po mga ilang days din po kasi siya may trangkaso, so hindi ako nakaka-focus. Siyempre kapag anak natin, worried ako palagi, and then meron din akong work, so masyadong busy talaga sa trabaho guys, super talaga. Minsan sa isang araw, apat na line po ang pinapasukan ko. Yan, tapos yung machine, tuloy-tuloy po yan guys. Kumbaga walang pahinga. Yan, wala talaga. Kahit break time namin, palitan kami ng break time. So, ganun ka-busy yung trabaho ni Kindness ngayon. Ayan, lalo na dahil may mga sirang machine. So, yung gumagana, isa lang o dalawang machine. So, mas lalong humina yung production namin. Hindi namin ma-produce sa ganung araw. Kaya habol talaga, walang pahinga. Yan po. Alright, so umpisahan muna ni Kindness guys ang aking hindi ko alam guys kung saan ako mag-uumpisa. Alright. Okay.
guys, napasigaw ako. Grabing gulat ko. Yun na nga po sinasabi ko. Kasi noon kumakain ako ng pipino, may nangyari din sa akin nun, bubuyog. Ngayon naman guys, ito yung kinatatakutan ko. Munti ko talaga siyang mahawakan. Kasi kakulay po siya ng lupa. Yan, pakita ko po sa inyo. Grabe yung nervous ni Kindness. Ayan po. Ayan guys, oh. Kasi kakulay kasi siya ng lupa. Yan, ipakita ko po sa inyo. Nasaan ba? Yan po. Ayan. Ito niyo po guys. Ayan, gumagapang. Nakakaloka. Ay, Diyos ko. Galing siya dito. Yan, galing po siya dito sa itim na lupa. So, habang nag-abubungkal ako, ayan po, hanggang nakarating na siya dito, guys. So, ibig sabihin, healthy po yung lupa natin. Di ba po? Kasi merong ganito. Grabe talaga yung kaba ko, guys. Pero hayain ko lang yan. Grabe talaga, hindi ako gulat na gulat si Kindness eh. Yun po. Ay, Diyos ko. Yan, isa ito sa dahilan kung bakit napasigaw si Kindness. Munti ko talaga siyang mahawakan. Yan po guys. Ang bilis yung gumapang, no? Yan, no? Galing siya dun sa itim na lupa. Yan. Yung tinaniman ko dati ng alugbati last year. Yan po. Tapos, ayan. Habang munti ko talaga siyang mahawakan, guys. Ayan, no. Naghanap na yata siya ng pagtataguan niya. Kasi, alam niyang naglilinis si Kindness. Right? Talagang ginulat niya ako, guys. Hindi ako makamove on. Ayan. Ewan ko kung saan siya magtatago. Naghahanap siya ng lugar eh. Okay? Ayan lang kita dyan. Saan yun? Ayan. So yun guys, sorry po. Talagang hindi ko napigilan na mapasigaw kasi nagulat talaga ako kasi akala ko ahas. Yan po Diyos ko. Ayan, hindi, tingnan niyo po, hindi naka-move on si Kindness, no? Tapos, nung sumigaw ako kanina, guys, napatingin din ako sa paligid ko. Kasi, alam niyo po, yung mga kapitbahay na hapon, kapag may marinig po sila ng mga tili, lalo na sa loob ng bahay, medyo alerto po yung kapitbahay natin. Madalas, magkatawag na yan ng mga pulis. Yan. So, hindi naman sila magsasabi na sila yung tumatawag. Kasi pina-private din ng police kung sino po yung tumawag na kapitbahay natin. Kasi ibig sabihin po guys, parang concerned sila baka po may nangyari sa loob ng bahay. Yan po ang parang sa kanila dito sa Japan. Kasi hindi kasi sa kanila natural yung may mga sigaw sa loob ng bahay. Yan. So, kapag may narinig sila guys, ayan, so kapag nagsalita ako, titingnan ko muna yung mga pa ko. Kapag may narinig kasi silang mga sigaw, lalo na po sa loob ng bahay, ayan po, ulitin ko lang po, medyo alerto po yan mating mga kapitbahay. Nagtatawag agad yan ng pulis. Kaya wag ka po magtaka kapag nakatira po tayo sa bansang Hapon, tapos sumisigaw ka, kung bawa, nagdadrama ka, ganun. Hindi nila alam kung ano yung nangyari sa loob ng bahay. Siyempre, yun, maganda rin yun kasi isa po siya na parang concern sila sa kapitbahay. Dahil nga po, dito kasi bawal sa kanila ang maingay. Yan, isa po yan. So, kapag once may mga, katulad nga, narinig ng mga tili, mga sigaw, hindi nila alam kasi kung humingi ng tulong, o ano man nangyari sa'yo, masaya ka ba, malungkot, o ano pa man. So, nagtatawag sila agad ng police. Kaya madalas ito sa Japan, number 1 sa kanila ang suicide.
Dahil nga po, kumbaga, walang pakialaman ng mga kapitbahay natin dito. Kahit kung nagkasakit ka man, magkakasakit ka man kapag wala kang telepono, hindi ka makatawag sa kamag-anak mo. Yung iba talaga nasa loob ng bahay, hindi natin alam, patay na pala. Yun mga ganun guys, kasi nga, lalo na pag masyadong matanda na. Yan. Kaya yung iba, kapag masyadong matanda na tumitira na sila sa ibang, sa mga anak nila, ayan. Tapos, yun nga po, yun ang pinakaano sa Japan. Kasi, bawal sa kanila dito ang maingay. At, hindi rin kasi nakikita sa loob. Yan. So, bawal sa kanila guys yung silipin ng, yun, bawal sa kanila yun. Kumbaga, property mo, bawal na bawal sa kanila. Kaya, pati yung mga parking area, katulad po na sinasabi ko noon, mahigpit sila. Hindi po tayo basta-basta makapag-parking. Yan. Kung, lalo na po, kapag hindi natin property, yan, talagang malaking bawal. Yan. So, wala namang mawawala sa atin kapag sumunod din tayo sa rules. Dahil, maganda rin naman po talaga, guys. Yung parang may peace ka rin po sa bahay mo. Yan. Hindi yung kung saan tayo nagpa-park. Yan. Alam mo yung safe lahat ng gamit mo. Yan po. So, yun po yung isa sa mga na-share ko nga po pala sa inyo, guys. Yung kapag may ulitin ko lang po, kapag may dito sa Japan, kapag may mga sigawan talaga dito sa loob ng bahay, tapos nakarinig yung kapitbahay, huwag ka na po magtaka, may darating na pulis agad-agad sa iyo. Yan. Kaya minsan nga pag nagbibiruan kami sa loob ng bahay, sabi nga ng husband ko, baka mamaya may makarating na pulis. Kasi nga, baka na nagtawag yung kapitbahay. Check kasi kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay. Kung okay ka lang, gano'n. Maganda rin naman. Yan po. So, alright. Ayan, diba? Then, nagkwentuhan si Kindness eh. Talaga naman. Ano kasi na ba yun? Wala na siya. Naghanap na siya ng pinagtataguan niya. Talagang hinanap ko. Nagulat si Kindness siya. Diba guys? Medyo malinis na yung natin, pagtataniman guys. Kailangan ko maaga umpisa magtanim guys para mas madali ako makakain ng mga alugbate. Last year kasi late na ako nagtanim nun guys. Yan guys, medyo malawak-lawak na po yung ni Kindness. At syempre guys, may nagpakita naman pa sa akin na uod. Yan. Pero go pa rin. Okay. Pati yung damo guys, dito, ang taba. Ang taba-taba po niya. Pati yung damo. Yan guys oh. Ito ko po sa inyo. Pati yung damo, ang taba. Ibig sabihin, maganda yung lupa niya. Yan. O diba? Picture pa rin. Pala guys, yung alam niyo po ba yung mga farmer mangingisda dito sa Japan, malaki po ang kitaan dyan. Yan. Ito po yung maganda dito sa Japan kapag farmer po kayo at mangingisda. Ako, ang laki po ng kita niya. Yan. Kaya yung iba, swerte may mga tanim ng mga cha. Yan po. Kasi malaki talaga ang kitaan niyan guys. Tapos yung mga mangingisda dito. Yan. Takot ako sa bubuyog eh. Kaya tingin-tingin si Kindness. Mamaya, nakuha na tayo ng
po ko guys. Ay, ganahan ko. Ayan na guys, ito po yung parte po ng bahay na maglilinis po ako. Na takot pa ako guys, kaya kung napansin niyo po, hindi naman sa takot na takot, yung parang alanganin ako dahil nga po, nandyan po yung bubuyog. Ayan. So, kung pansinin niyo po guys, kahit naglalakad ako, kunwari lang yan, dinadaan-daanan ko yung bubuyog. Ayan po. Parang kampante lang, kunwari. Pero nakabantay si Kindness palagi dyan. Kasi baka nga, syempre, guguluhin ko yung bahay niya dyan. Yan po isa sa mga kinatakutan ko dyan na party. Yan. At higit sa lahat, wala po yung asawa ko. Kasi, nasa shower na po siya guys. May alis po siya yung oras niya. Yan. So, diyan ako na part talaga, wala akong magawa kundi talagang ituloy ko lang siya. Ayan, talagang palagi kong nakabantay guys, nag-aalanganin ako. So please po, tignan nyo lang po, panoorin nyo lang po kung ano po yung susunod na mangyayari dyan kay Kindness.